Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugoy dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at tatakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami din ang mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di mabalita kahit na kailan, at maunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibabalita naming ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa, walang katangian at kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin dinanas niya ang parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ang binugbog dahil sa ating karumihan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit konti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal.
makikita ang lahing susunod sa kaniya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang isang panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kaniya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ang pagpapakasakit sa ating Panginoong Hesu Kristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulos sa kaniya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at
at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng nangyayari sa kaniya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kaniya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kaniyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kaniyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na may mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siya kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto
at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi. sagot ni Pedro, maginaw noon, kaya't nagpabaga ng ati ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Tanong niya, sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? si Jesus na nagagapo pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong,
sa taong ito. Sumagot sila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kaniyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan? O may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari na
Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala kong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus, Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito,
inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing-2 nga ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Ipapabuko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang mga punong saserdote. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya ng pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin ako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y pinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinilagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudiyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. At marami sa mga Hudiyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, sumagot si Pilato, Ang naisulat ko na. nang may pako ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kaniyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga
kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, nasawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, kaniyang sinabi, Naganap na. Iniyukayok niya ang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Noong araw ng paghahanda at ayaw nilang manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala.
upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kaniyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil takot sa mga Hudyo. Ang pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga sandaang libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagpasadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman na libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Okay, alam ko kayo ay ngalay na ngalay. Ano ha? Okay, kayo ay nagtiis na nakatayo. Pero ang ating sakripisyo ngayon ay nothing compared to what Jesus had experienced. At least tayo nakakapagpaypay pa, ano? May electric fan pa tayo. Pero ang pangyayari sa buhay ni Jesus ay talagang kahindik-hindik. At ang maganda dito ay katulad ng sinabi sa first reading, inangkin ni Jesus ang mga pahirap na sanay tayo ang nagdurusa, ang naghihirap. Inangkin ni Jesus ang kamatayan upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Yan. Habang binabasa ang pasyon, yung mahabang pagbasa, ay sumasagi sa isip ko ang katotohanan tungkol sa istorya ni Jesus. Ito'y hindi haka-haka lamang. Marahil ang iba sa inyo ay nabigyan ng pagkakataon na nakapunta sa Holy Land. Alam naman natin na naroon lahat ang lugar na binabanggit sa banal na kasulatan. Naroon kung saan si Jesus ay nilitis, kung saan siya nagdasal at pumawis ng dugo, kung saan ang lahat ng mga milagrong ginawa ni Jesus, hanggang sa lugar kung saan siya ay ipinako. Yung istasyon ng krus na doon. At kapag napunta doon ay nag-i-istasyon ng krus, dinadaanan niyo mga dinaanan ni Jesus. Lahat ay naroon.
ang pinagpakuan, at maging yung bato na makapal kung saan si Jesus ay inihiga matapos ibaba sa krus at siya nilinis, na doon din pinahahalikan iyon. Iyon ang pangyayari sa buhay ni Jesus. Ito'y hindi kathang isip. Ito'y totoong pangyayari. He is a historical Jesus. Walang makahihindi sa katotohanan ng may Jesus, Diyos na naging tao. Okay. Alam din natin ang istorya kapag mayuhan, digat tayo ay meron tawag doon, yung Flores de Mayo, at alam natin ang istorya tungkol kay Santa Elena. Mga 300 mahigit na taon matapos ang pangyayari doon sa Holy Land, ang kamatayan at paghihirap ni Jesus. Ito'y siguro si must have been inspired by the Holy Spirit, ang kanyang pagnanais na makita, ang tagal na ng taon niya, nakadaan ang mga pinangyarihan o mga gamit katulad ng krus. Pinahanap iyon ni Santa Elena, at nakita doon sa Roma, pinahukay iyon. Nakita yung krus. May mga istorya pa doon, hahaba lang, kaya hindi ko nababanggitin. Naroon, at ito na may taga-Roma, at nung siya'y bumalik sa Roma, marami siyang dala na mga relikya galing sa Holy Land. Kaya pag ikaw ay pumunta sa Roma naman, makikita mo doon, meron pa doong tinik ng corona. Naroon pa, preserve. Meron pang pinako kay Jesus. I don't know kung ilang pako ang nado. Parang ang isa yata, kung hindi ako nagkakamali, binabasa sa Pasyon. Ang isa ay parang itinapon sa tubig. Ang isa ay nilagay doon, kung ano-ano, marami. Pero may tinik at mayroon ding pako. Meron din yung bang pinagsulatan, yung Gang Inri, kung tawagin natin, yung gayon, natitira pa yon. Katagal na, preserve, kakatuwa. Totoong si Jesus. Totoo si Jesus. Totoo ang kanyang karanasan. Totoo. Binasa natin yon. Okay. Para lang ipakita sa inyo na totoo. Okay. At mahalaga, congratulations, kayo sumisimba. Kahapon, sabi ko sa inyo, 3 araw, isang misa. Ito ang pinakahabang misa sa buong taon. Nagsimula kahapon, kaya nung kami pumasok, kita nyo, walang pambungad na awit. Tinatanong ko pa nga sa lay minister, anong aawitin, pambungad, para lang malaman kung nagbabasa ng mga rito, walang awit, tahimik. Kaya ito'y karugtong pa rin ng misa kahapon, na magtatapos bukas ng gabi. Kaya kayo narito. Okay, congratulations kung noong Miyerkules ng Abo, kayo nagpalagay ng abo. At kahit naman hindi, okay lang. Pero ang inyong pagiging Katoliko ay lalong nakukumpleto. Nagpalagay ng abo. Congratulations kung kayo ay tuwing Biyernes ay hindi kumakain ng karne. Iniwasan nyo. At kung kayo may nakakain sapagkat nakalimutan, ay ikinumpisal ninyo. Congratulations. Congratulations kung ngayong araw na ito, Biyernes Santo, bawal ngayon ng karne. Kung hindi kayo kumain ng karne. Kung kayo ay nag-fasting and abstinence today, hanggang mamayang gabi yon. Okay. Congratulations kung gayon. At ako'y magtuturo pa sa inyo bilang Katoliko. Gusto ko ito'y alam ng mga parokyano ko na tinuturoan namin ni Father Peter. Okay? Yun ang mga bagay na yun, mahalaga yun. Sabi ko sa inyo, sa Huwebes Santo, maghapon, nagtatapos ang Kwaresma. At nagsisimula ang Triduum. 3 araw. Kaya yung misa kahapon, simula ng Triduum. Sabi ko sa inyo, at ako'y nakikita ko yung ibang tao Pag ang bisita iglesia, pagka Huwebes ng gabi, pagkatapos ng celebration dito, ang bisita iglesia, di kayo napunta sa iba-ibang simbahan, Huwebes ng gabi. Dapat alam nyo ito
para medyo angat kayo sa ibang hindi alam. Pagka Huwebes ng gabi at napunta sa mga simbahan, nagdadasal doon sa gayon. May mga altar po na gayan, naka-expose ang Blessed Sacrament. Doon nagdadasal ha. Pagka Huwebes Santo at napunta sa simbahan, hindi nag-i-istasyon ng cross. Ha, alam nyo dapat yan ha. Huwebes Santo ng gabi, hindi istasyon ng cross. Diyan kayo magdadasal. Gusto ko'y alam ng taga rito ito. Ano ha? Okay. Pero kung minsan makikita nyo, okay. At kahit doon sa simula, kung hindi maiiwasan, kung wala ka sa bakasyong malayong lugar, baliban na lamang kung ikaw ay laging kaisa sa pamamagitan ng online mass, pwedeng hindi sa kanyang sariling parokya, iminumungkahin na dapat ay sa sariling parokya. Laging gayon, sa sariling parokya. Kaya tama po. Sa sariling parokya ninyo kukumpletuhin ang hanggang Easter Sunday. Pwedeng sa Easter Vigil, okay? Kung Easter Sunday, o lalong maigi, pero ang iba napunta na sa ibang lugar. Ano? Hindi naman kasamaan, okay? Lagi sa sariling parokya, ha? And then, kita ninyo, kahit nga, at pagka ganitong araw, simula kagabi, dapat ay sisimba. 3 days. Katulad ngayon, kahapon, kasama kayo, kasama rin ngayon, at kasama rin bukas ng gabi. Okay. Dapat sa sariling parokya. At kung kasama ngayon, kita ninyo, may mga pumaparito pa, sila'y nag-i-istasyon ng krus. Hanggang ngayon, kanina, may dumating, dapat po'y hindi. Dapat ay nakadalo sa ganitong pagdiriwang. Hindi mag-i-istasyon. Baka may nag-i-istasyon, nakakaya. Baka may nag-i-istasyon iba, Pero dapat alam ninyo, ha? Sa ganitong pagdiriwang, nasa sariling simbahan, nasa sariling parokya, kaisa ng komunidad. Pero kita nyo, kanina tayo nagaganito na, may mga nag-i-istasyon pa, may mga nag-i-istasyon. Iangat ninyo ang inyong kaalaman ha, tungkol sa dapat hindi na. At tayo ho'y nakatubog sa mga gawain ng simbahan ngayong panahon ito. Hanggang bukas ng gabi. Kaya titiisin ninyo ha, titiisin nyo. Magsasakripisyo kayo. Magtitiis, magsasakripisyo. Okay. Mahalagang alam ninyo. Ngayong araw na ito, gusto ko'y alam rin ninyo. Kasi hindi dating ginagawa. Uso yung 7 palabras. Gusto ko'y marinig man lamang ninyo ang isa-isa. 7 last words of Jesus. Ano ang 7 last word? Ama, ito ang number 1, patawarin ninyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mapagpatawad na Diyos. Sinasaktan na ay hindi pa nagmumura. Ang Diyos ay hindi nagtutungayaw. Ang nagtutungayaw ay hindi maka-Diyos. Iya'y hindi salita ng Diyos. Iya'y salita ng demonyo. Sa halip na curse ay pagpapatawad. Forgive them, for they do not know what they are doing. Second, totoong sinasabi ko sa inyo, amen, amen, I say to you, okay? Ano gayong pangalawa? Totoong sinasabi ko sa inyo. Anyway, hindi ko maalala. Pangatlo, sabi sa pangatlo ay, yung binasa sa gospel, sabi doon ay, babae, iyan ang iyong anak. Anak, iyan ang iyong ina. Okay, magandang alam niyo po, bakit hindi ina? Bakit hindi sinabing, inay, iyan ang iyong anak? Bakit babae? Samantalang ina naman niya si Maria. Bakit ginamit ay babae? Babae, iyan ang iyong anak. Hindi kawalang galang iyon. Maganda po yung alam ninyo ha. Para ipakilala ni Jesus na itong ina niya, ang babaeng ito, ang binanggit sa lumang tipan nung magkasala si Adan at si Eva. Sinabi ng Ama, ng Diyos sa ahas, ikaw, ang ahas yung demonyo,
ikaw at ang babae laging maglalaban, binhimot binhini ay laging mag-aaway. Kaya binanggit ni Jesus ang salitang babae sapagkat yung babaeng ito si Maria ay binanggit na noong pangkapanahunan ni Adan at Eva nung sila'y magkasala. Ikaw, sabi sa demonyo, at ang babae, si Maria yung babae, laging maglalaban. Kaya ang demonyo'y takot na takot kay Mama Mary. Yon. Then ang ikaapat, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay. Ito ay hindi sigaw ng pagkatalo. Ito'y sigaw ng pagtitiwala sa Ama. Malalim pa itong i-explain, pero hindi na natin palalalimin. Ikalima, ako'y nauuhaw. At ika-anim, natapos na. At ang ikapito, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. 7 palabras. Ang ikalwa ay nakalimutan ko. Natatandaan nyo gayon. Yung ikalwa, yeah. Okay, thank you, Father. Ang ikalwa pong salita ni Jesus doon sa huling wika, truly I say to you, you will be with me in paradise. Bakit? Anong istorya noon? Di ka tipinako si Jesus katabi ni Hestas at ni Dimas. Ano? Alam na, tinuro ko na sa inyo para matandaan doon kung sino naging santo. Kapwa magnanakaw yun, pero ang isa'y naging santo. Itinuro ko, si Hestas o si Dimas? Si Hestas, taos ang kamay. Si Dimas, taos ang kamay. Ayan, si Dimas po. Para matandaan ninyo, di masama. Yan. Di masama. Ang isa si Hestas. Para matandaan nyo kung sino naging santo, di yung mabuti, naging mabuti, di masama. Okay, ano? Yan, kaya naging santo yon. Imagine, magnanakaw. Siyang the first canonized saint of the church. Canonized by no less than Jesus Christ Himself. Paano ikinanonize? Ano sabi ni Jesus? Sabi ng mama na magnanakaw ni Dimas, alalahanin, hindi niya sinabing isama mo naman ako sa langit. Hindi na siya umaasa, siya ay magnanakaw Pero ang hiling man lamang, ang hiling lang niya ay ganito, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Alalahanin lang. Ay, sinaway pa ni Dimas na ito, di nga masama Siguro naging magnanakaw lang at may mga sitwasyong nagdala sa kanya doon Sabi niya kasi doon sa isa kay Hestas, huwag mo namang murahin si Jesus. Okay lang naman tayo nagdurusa. Kahit na tayo mamatay, sapagkat tayo ay nagkasala. Itong taong ito'y walang kasalanan. Huwag mong pagsalitaan si Jesus na ganyan. Tumahimik ka. And then, ang sabi na niya ay, Jesus, alalahanin mo naman ako pag naghahari ka na. Yun ay salitang nagtitiwala, naniniwala, at nananampalataya. Ay anong sagot ni Jesus? Sa second palabra ito sabi ay ganito. Kaya sabi ko, the first canonized saint of the church. Ito ang sabi ni Jesus, tunay na tunay kong sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Sigurado na langit. Ay salita ni Jesus yun Tunay na tunay kong sinasabi sa iyo, truly I say to you, you will be with me
in heaven, in paradise. Okay. Next. Alam nyo kung bakit si Jesus nakabayubay? Hindi siya ibinayubay sa pamamagitan na hindi siya ibinayubay ng pako sa krus. Hindi lamang pako ang nagbayubay sa kanya. Siya'y nabayubay sapagkat siya'y nagmamahal. Hindi ang nag-hold sa kanya sa krus ay ang pako, kundi ang kanyang pagmamahal. Kung bakit siya nakabayubay sa krus ay hindi sa pako, mas malalim pa doon. Nails didn't hold Jesus to the cross. Love did. At sa pangyayaring iyon, nakita natin na ang krus na dating nakakatakot na siyagisag, yan ay kamatayan, ang kahulugan ng isang kriminal. Kahiyahiya at napakalupit na kamatayan ng isang masamang tao. Pero binago ni Jesus ang kahulugan nito. Ang naging sagisag ng kamatayan ay naging sagisag ng bagong buhay, binaliktad ng Diyos. Kaya nga, sabi ay, the best symbol of love is the cross, better than the heart that we know. The best symbol of love is the cross. Because the heart, ang puso, stops beating, but the man on the cross never stops loving. Yan. He made us His own sa pamamagitan ng kanyang crucifixion. Walang magagawang hagdanan. Putulin na ang lahat ng kahoy sa buong daigdig. Pagdugtong-dugtungin ang mga iyon, hindi makakarating sa langit. Pero ang hagdanan na makakarating tayo sa langit ay sa pamamagitan ng lamang ng 2 pirasong pinag-cross na kahoy.